Okay. Yes, yes, yo. May panonoorin ulit tayo. Grabe ito si, ano ba to? Si Garin? Ay, hindi. Sino ba to? Yung nakasalamin na yan, ano? Grabe siya kung magtanggol kay Ko. Kay Saldi Ko. Ba't hindi si Saldi Ko yung pagsalitain nyo? Kung anyari, ba't ano ba? Lumipad ba yan? Nagpagamot? O kung ano man nangyari dyan? Nasa Pilipinas pa ba? Yan. Pag-usapan po natin yan. Ating panonoorin. Bibigyan ng reaksyon. Galing po sa ating PH update. Yan. Ano ka ba? Ano sabi nakalagay dito? Ano? Ano ka? Abogado ni Saldi ko? Yan. Napakagarapal mo, Garin. Sabi ng ganun. Ba't naman kasi ikaw ang abogado ka ba? Ba't nagtatanggol ka? Pag ganyan ko kasi napaghahalataan tayo eh. Parang kasing may magic eh. Parang may magic lang at bakit ikaw ang nagsasalita para kay Saldi ko? Ganun din naman si si Tambay. May mga tagapagsalita sila, no? Magkano yun pag ganun? Trabaho yun eh, di ba? Okay, tuloy muna tayo mga kapatid. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Hindi pwedeng ituro lang dito sa Kongreso. Hindi pwedeng sisihin lang si Congressman Saldico. There are enablers that are still inside and we cannot see them. There are Tsaka sino bang may hawak ng budget? Si BP Sara ba at Duterte ba ang may hawak ng budget? Di ba yung mga nandiyan dyan sa Kongreso? Sino ba mag-a-approve? Sa mga kontraktor, si BP Sara ba at saka Duterte? Kasi parang balita ko, papuntang Duterte na naman daw yan eh. Tuloy tayo ha. Hindi lang daw pwedeng sisihin itong si Congressman Saldico. Madam, huwag ka masyado magpahalata. Kaya nga eh. Naku, baka ma-inlapser si Saldico niyan. Grabe ha. Hindi, simple lang naman yan, Congresswoman Janet Garin. Bakit ayaw mong ipalabas yung USB ipinakita nitong si Congressman Toby Tiangco? Bakit magkaba ipinlay yung laman na USB talagang magkakaalaman na lahat ng problemang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to ang makakasagot lamang itong Shelly Saldico? Ayaw ipa-play yung USB. Why? Kasi kung wala naman talagang tinatago, bakit nyo yan hindi pinapa-play? Yan ang nga ho ba sinasabi natin. At dito rin mo sa video na to, papasadaan natin na mabilisan yung pinaka-latest na video nitong si Senator Rodante Marcoleta. At meron nangyayaring ingay ngayon sa social media. Hindi naman ho natin kilala kung sino tong mga maiingay na to. Ang kilala lang naman natin dito, itong si Ma'am Kitty Duterte. Meron ho kasi siyang post. Luxury looks better when it's self-made. Yan yung sinasabi natin. Okay. Oy, Claudine ko, makinig ka ha. Dapat ngayon napunta naman kay Kitty. Ay, sige nga. kasi ganyan. Hindi yung tipong para kayong di ba? Tito mo, congressman, chairperson ng appropriation. Tatay mo, may-ari ng iTone. Anak ng Petrang Garapata. Kumakain ka ng hapunan na nagkakalaga ng 700,000 piso. Ay, grabe. Yun lang naman ho dahilan kung bakit talagang pinanggigilan niyang Claudine ko. Tingnan mo yan si Grabe naman yun. Ma'am Kitty Duterte. Tingnan mo naman, ha? Talagang nagtatrabaho, nagpo-promote ng deodorant, ipinapahid pa niya sa kilikili niya. Yun ang gawin mong halimbawa. Ngayon, inano ho siya, binas. Merong nagbas sa kanya, di ko naman kilala. Nagtataka ako, lahat ng influencer, bukang bibig ang pangalan niya. Hindi real talk, di natin kilala yan, ha? Ako di ko Salome, sino to? Sabi ko, bakit? Yung anak niya ba yan? Ano to? Bakit pinag-uusapan sa social media sa pag-bash niya dito kay Ma'am Kitty Duterte? Sinerge ko sa syempre, di ko nga naman kilala. Puta akong Google. Pero bago yan, kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Isa like at sa subscribe, pasaya ho tayo dyan sa mga gusto sumahan sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Scan nyo na ho yung QR code na yan para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Nagpunta na tayo ng Google. Ituloy na natin ang kwento. Kwentuhan lang naman tayo dito. Wala ng video, kwento-kwento na lang. Nagto ko di ba? Wala ng video. Kwento. Ayun na nga, nagpunta akong Google. Search ko dyan, Salome. Pagka-click ko ng enter, anong to ko, yari tayo dyan, sabi ko. Ito ang nambabas kay Ma'am Kitty Duterte. Sabi ko, base dun sa napanood kong interview. Interview pinanood ko!
Baka kala nyo ha, hulaan nyo sino nag-interview. Teka lang, papakita ko sa inyo mga kababayan. Ito. Pakita ko sa inyo. Oh. Noong sinerch ko, may nakita ko. Ito nakita ko. Ang nag-interview, si Julius Babaw. Nye. Di ba sila yung yung minagic para interviewin yung yung word na minagic, alam mo na yan ha, na halimbawa hindi pwede pero kailangan magicin, mga pampadulas na magic para ma-interview. Grabe ha. Hindi naman pagkakasayangan ni Julius Babaw yan kung walang magic. Anak ng Veteran Garapata. Sir Julius Babaw, ano ba yan? Hala. Pagkatapos mo, Parang mo dito kay Sara Diskaya, kay Salome Salvi naman ang in-interview mo. Aray ko. Anak ng Veteran. Alam mo, may mga taong kahit marami ng pera, hindi pa rin sila makukontento. Garapata? Wala bang happy ending tong interview na to? Hindi, tatanong lang. I mean, baka kumain sila ng nag-fast food sila, di ba? Or nagpa-change oil sila. Pa-change oil? Hindi natin kilala yung Salome Salvi. Kaya nga search natin, pagka-search natin, yan ang nakita natin, interview. Pinanood natin yung interview niya, inintindi natin kung ano trabaho niya. Doon na nagkalitaw-litaw. Anak ng tao ko, yariho tayo dyan. Hindi na, tinanggal na natin. Siyempre, yan ika nga masyadong makamundo. Hindi tayo. Ayaw natin siya ganyan. Ano ba yan? Ano lang naman tayo. Doon lang, okay na tayo doon sa mga magagandang reporter. Pero pagka Salome Salvi na pinag-uusapan, medyo distansya tayo dyan. Pamihira itong si Julius Babaw. Lahat talaga pinapatos niya. Lahat pwedeng interview siya. Oy, Julius, interviewin mo naman ako. Ako naman ang pasigatin mo. Bakit may million ka ba? PH update naming mahal, ha? Wala ka million, ha? Kaya hindi ka pwedeng ma-interview. For the millions only. Kasi merong pattern merong trend na merong trend talaga yung mga ini-interview nitong si Julius Babaw talagang nakikitahan ng potential. Senator Dante Marcoleta, sok pa. Sagawa tayo ng pangalawang pagdinig nitong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control project. Grabe yun. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo. Alam niyo saan ako bumibilib dito? Yung background music. Doon talaga ako bilib na bilib. Copyright ba? Mas genuine pagka walang background music. Parang napaka-raw. Kasi mga kababayan natin, malayo pa lang, ramdam na nila Kung talagang makabagbag damdamin na sinasabi ni Shen, talagang mararamdaman niya ng mga kababayan natin. Pero kanya-kanyang trip yan. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa na yun ng team nitong si Shen. Ang sinasabi lang ho natin, marami tayong pinapanood na video at may kurot pagka yung tipong yung delivery. Kasi sikat na yun Magaling ang delivery niya. Ba't lalagyan pa ng background music? Tuloy. Sa aking pangunguna. Baka sabihin naman, PH, nakikukuha ka na nga lang ng video ni Senator Rodante Marcoleta, reklamador ka pa Ganun talaga Mga kanya-kanyang trip yan. Trip ko yung raw, nga yung tipong hearing, yung wala marami. Walang edit-edit. Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng diretso ang ating secretary. Para ako nanonood ng Game of Thrones. Tari Bonoan ng TPWH, hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo yung dalawa lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako'y nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad nung araw na yon. Huli kaming magkausap sa pamagitan ng text messaging. Pero dapat may parusa din. Hindi pwedeng bumitaw lang tapos wala na, Mayayaman na yung mga yan nandun na po yun. Kanina, na lumitaw po na sana next hearing siya, nandiyan pa rin yung si Secretary Bunuan kahit hindi na siya DPWH Secretary. Dapat, kasi siya, kahit hindi na ikaw, maraming kahindutan na nangyari dyan sa ahensya na yan. Meron ka pa rin pananagutan. Ika nga, kung tawagin nila yon sa salita namin,
residual accountability. Sa akin, ang tawag ko doon, dapat managot din siya kung may alam siya. Di ba nga, halimbawa, sa mga krimen-krimen, pag kahit nga Ayun, yan, okay na. Di ba nga sa mga krimen-krimen, ano, pag halimbawang kasama ka at nakinuod ka lang doon, eh hindi naman ikaw ang gumawa ng krimen. Di ba masasama ka sa accessories na tinatawag? Di ba? Marami kang alam eh. Tapos ganyan, resign lang. No? Bilyones ang pinag-uusapan dito, hindi po barya-barya lang. Hindi 5 peso, 10 peso. Tapos resign lang, wala na. Bala kayo dyan, safe na ako. Hindi ho ganon. Para sa akin, dapat lahat, kahit yung mga nakinuod lang, kahit yung may mga simpleng alam lang, dapat lahat yan managot. Attorney, tama, si Marcoleta, no? Dapat lahat po, lahat managot. Para sa akin, ganun dapat. Lugi naman yung mga kriminal na mababa pero pinagdudusahan nila yung kanilang mga kasalanan. Samantalang mga nakaupong bilyones, ang mga ninakaw simpleng resign lang tapos na. Papahupain lang tapos reassign na. May mga ganon, di ba? No? Saan mo na naman magaling yung PH? Wala lang, trip ko lang. Kumbaga residue na iwan ng mga pananagutan nito si Manuel Bunuan. Di ba? Kahit na hindi na ikaw ang hindi ikaw yung DPWH secretary. Naku, maraming nangyaring kabuktutan, kabalbalan ng panahon mo. Maraming maraming facts, marami kang nalalaman na facts na mailalahad mo. 'Di ba sino yung mga congressman na tinawag ka doon sa gilid ng plenaryo at sinabi na, "Kong, please, next budget deliberation, di na ako magtatanong pero isama mo na sa NEP yung project ko, ha?" Sabihin mo yun ko, Secretary Bunuan. At siya lang ang nakakaalam kung sino-sino yung mga congressman na lumapit sa kanya. Tama. Sen, hindi ko na isising ito this budget season. Magkita na lang tayo next year pero hindi na ako magsasalita sa plenaryo. Hindi na kita lalapitan. Isingit mo na kagad diyan sa NEP. Nasa NEP na kagad. Hindi na tayo magtatanong, hindi na kita kakausapin. Alam mo na 'yon, 'di ba? Oh. 'Yun ang sinasabi ho natin. Kasi karamihan ng mga project na 'yan, budget deliberation, lahat ng may gusto na ayaw na makipagsiksikan dyan sa pondo na yan, ang gagawin nila, makikiusap sila sa susunod na budget season, isalin nyo na sa NEP. Susunod na NEP, National Expenditure Program na galing Malacanang, yung susunod na yon, hindi ko na kailangan ipasingit sa'yo, ikaw na mismo maglalagay. Sino, ilan, yung mga congressman na nakiusap dito kay Manuel Bunuan. Tama, mali? Yan ang maganda. Yun ang atin doon. Kaya kung tayo tatanungin, kailangan pa rin dumalon itong si Manuel Bunuan. Dapat. Halimbawa, itong particular na flood control project na to, hindi ko alam, ito feeling ko lang naman eh. Alam niyo naman si PH Update, maraming feeling yan eh. Kagaya ito kay Salvi, nung nakita ko, na-feel ko ayokong panoorin eh. Kasi sabi ko, kasalanan to eh. Yung kay Julius na panood ko, yung interview. Okay. Halimbawa, di ba? Ako, kung... Teka, PH Update. Ano bang meron? Ano ba yung sinasabi mo kaninang medyo makamundo? Ano ba yun? May ano ba siya? May... Yung medyo maselang video, yun ba yun? Meron bang ganun? Naku, mahirap yun. Wag na yun, no? Oh. Congressman. Di ba? Ngayon, merong siningit dyan sa NEP na yan. Ilinagay na sa NEP yung project. Kaya hindi excuse yung, wala naman sa amin yan eh. Di naman sa amin galing yan eh. Di naman namin siningit yan eh. Di naman galing BICAM yan eh. Di naman galing small committee yan eh. Hindi na talaga manggagaling doon. Kasi last year mo pa pinakiusap kay Bunuan yan. Na isama niya ngayong NEP na to. Ngayong budget na to. Di ba? Sinama mo na sa programa ng executive. Alam nyo, mga kapatid, no, napapansin ko, kapag ka nakalusot dito, yung mga buaya, yung mga magnanakaw, mag-a-upgrade yan. Sa mga susunod na pagnanakaw na gagawin nila, mas matindi po para hindi na mahuli. Naniniwala ako dyan, ganyan po sila katatalino. Parang may nabasa na akong ganun dati, pero ako din,
ang teorya ko sa mga magnanakaw, kapag yan pinabayaan mo, gagawa yan ng mga bagong teknik. Gaya din sa mga scam-scam na kapag nakawala yan dyan at hindi na sila umuubra sa ganito, mag-iisip yan ng bagong mga paraan. Kaya ngayon pa lamang po at nakikita na natin medyo balubaluktot na yung mga sinasabi nila. Lagi ko naman ditong inuopinyon na mas maganda kung makontempt na para hindi na makalabas. Ipatawag na yung mga dapat ipatawag agad kaysa po yung dadahan-dahanin pa. Kasi makakatakas yan, magpapagumot kunwari, kailangan dun muna sa ibang bansa kasi may ganito-ganito, may gagawin. So makakawala, wala nang mangyayari. Baka mauwi na naman ito katulad sa mga dating hearing na walang nangyayari kung hindi, puro hearing lang. Sinama pa si Rapi Tulfo, nandoon, nag-hearing lang din niya sa PCSO, naalala niyo yun? Oh. Baka ganun lang ho ang mangyari. Wala na po tayong oras mga kapatid. Sana po itong hearing na to hindi lang basta hearing. Naniniwala po kami kay Sir Marcoleta na meron pong mananagot balang araw. Oh my God, we're back again.